Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, God, sa panibagong araw, Panginoon. Lord, thank you for the privilege, Lord God, na ma-serve ka, Lord God. Napapurihan ka sa araw na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga taong pinadala mo, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Lord, I pray, God, for this afternoon, Panginoon, Holy Spirit, naway ikaw, Lord God, yung mag-lead sa bawat isa sa amin. Naway, Lord God, maintindihan namin yung salita, Lord God, na mapapakinggan sa araw na ito, Panginoon. And Lord God, lahat ng gagawin namin, Lord God, ay ikaw lang yung mapapurihan, Panginoon. Lord, we thank you, God, in Jesus' name. Amen. Yan, tayo muna tayo lahat at let's worship God. Ang kanta mo natin ay Banal Mong Tahanan. Puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaga, nagsusumamo, paging lapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaga, nagsusumamo, paging labatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman.
all this worship, Lord God. Ngayon, Lord God, we just want to declare, Lord God, that you are the center of our life. You are the center of this church. You are the center of everything, Lord God. And everything, Lord God, from the beginning to the end, Lord God, you will always be Jesus, Lord God. You will always be our God, Lord God. Right now, church, let's continue to be the worship. Just worship God. Sino yung cornerstone, yung foundation has already been laid. Praise Jesus Christ. Yes, Lord. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, there will always be you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord. Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord. Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. You, center of it all. Center of it all. Let's declare this: Jesus, center of my life. Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. From beginning to the end. From beginning
center of your church. Jesus be the center of your church. Every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of his church. Every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, is Jesus. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. Every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Lord, thank you po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa pagkataong ito, Panginoon. God, you are the center of this church, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. They pray, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang gumalaw sa araw na ito, Panginoon. At sabihin po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na yung mga taong pupunta dito sa church ito, Panginoon. Patuloy ka namin puprayin, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang aming Diyos, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. I pray, Panginoon, na bigyan po ng wisdom ng pastor namin, Panginoon, sa pag-share ng word, Panginoon. Salamat po, God, sa araw na ito, God. In Jesus' name, Amen. Ayun po, pwede na po tayong maupo. Good afternoon, everyone. Thank you po sa pagpunta. We are blessed that you are here. Ayun. My name is Andrea Otordo. I am one of the serve team dito sa Victory Verac Church Plant. And we exist to do only two things: to honor God and make disciples. And for today's announcement, allow me to share the following. No campus hangout Katsu. Katsu finals is around the corner, and because of that, we will not
have our campus hangout this week so we can focus on preparing for the exam. So, ayan nga po. This, Wednesday, na darating, wala po munang campus hangout. Hindi po muna tayo mag-meet. Kasi, para makapag-prepare po yung mga students sa darating na examination. Yan po. Yet, despite it, let's continue to pray for the professors and students who take the exam for their wisdom and guidance from God. Ka-faith lang. Mga kasuhan. Yes. Assessment Center on May 26 to 30. 8 days before, our Pastor Nestor and Coach Jerusalem will travel to Tagaytay as they participate. The ENHP Assessment Center or ABCQ for their assessment. And nga po, May 26 to 30, pupunta po si Coach, si Pastor, at si Ate Je sa Tagaytay para i-assess po kung ano na yung kung ano po ang ginagawa, kung ano po ang nangyayari dito sa church natin for 3 years. And po, no discipleship day. And lastly, no discipleship day. And lastly, on the last Sunday of this month, ay hindi po tayo magkakaroon ng discipleship day for most of our attendees are students. As they have their school year ended, we will proceed our discipleship day be held once a month. Ayan nga po, karaniwan pong umattend dito sa church natin is mga student po. Kaya ngayong June and July, wala po muna tayong discipleship day. Pero magkakaroon po tayo ng once a month discipleship day. Kasi yung mga student po ay uuwi sa kanilang lugar. So, thankful tayo sa Panginoon. So, palakpan natin si God. Thank you sa buhay mo, Pastor Raining. Because even, Lord, na inuha ka na, nandiyan ka na sa paradise. Grabe lang si God sa buhay mo. So, yun lang. Na-miss lang ako. Kakatawanan kami sa van, kasama ko yung Body of Christ. Tinatanong ako, ba't di ka pupunta sa amin? Ba't di ka na nag-ano? Sabi ko, busy kasi ako. Nag-ano kami ng... Totoo naman, marami kasi tayong mga ginawa. So, nakakatawa lang kasi na-miss daw nila ako. Kaya sabi ko sa kanya, na-miss ko rin kayo. So, yun, thankful tayo. So, ngayon, we are now in our third installment of our series na What Do You Mean? So, marami ba dito na blessed ba kayo sa topic na to? Yan, blessed tayo ngayon, no? So, tayo po yung tumayo. Let's read yung ating Bible or whatever Bible that you have. That's the best Bible. So, 1 Corinthians 3:10, 15. This is the perfect verses as we wrap up na mamaya yung ating serye, What Do You Mean? So sabi dito, verse 10, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation and someone else building upon it. Let each one take care how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. No, now, if anyone build on the foundation with gold, silver, precious stones, wood or hay, will be revealed. Straw, each one work will become manifest, for the day will disclose, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one was done. If the work anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Verse 15. He will suffer loss, though he himself will be saved by only as through the fire. Lord, this is your church, God, and we believe, Lord God, whatever the things happen, Lord God, your church will continue, Lord God, nakastand because this is your church.
Lord God, the church, Lord God, is not composed, Lord God, of the things of material, but the things, Lord God, which is eternal, which is you, and which is your Spirit, Lord God, live in your church. Lord, thank you, because this word, Lord God, remind us, Lord God, na ikaw po ang naglay ng foundation, not us. May you continue, manifest, Lord God, your grace, your power in each and every one of us. May you continue, Lord God, build your church. Yes, sir. Lord, yung church planting from 2000 until now, continue, Lord God, na nabibuild, Yes, sir. and which is us. As long as nandito kami sa mundong ito, you continue building your church. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Tayo po yung upo. Yun. Doon pa lang sa prayer, parang solved na tayo. Na-solve na rin ako eh. You know? Tapos na to. So, ngayon, mapapansin natin, ang ganda lang, na mayroong sulat si Paul na-receive, and after nun, pinangaralan niya, di ba? So, sa house arrest siya, tapos papadala siya ng mga liham. Ang mga liham na pinapadala niya, hindi ito para sa mga bago-baguhan. Ito ay pinadala niya sa mga leader na Corinthians. Di ba? Sa tingin mo tatabi mo, mukhang leader ba yan? Mukhang maaasahan ba yan? Mukha bang hindi yan mag-chichismis? Yun yung character ng mga leader dito. Ang leader dito, hindi nag-chichismis. Hindi nagkakaroon ng mga bla 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 bla. No nonsense talk, di ba? Yun din yung nakalagay dito. Kaya papansin mo, this is a general letter. Parang ganito. Ganito yan. Naka-roll. Tapos si Paul, pinapadala to, pinapadala niya to sa mga man of God and woman of God para ipadala doon sa churches na yun. So since general letter, kung sino yung malapit na letter, ay malapit na churches, nakakaabot. Bakit? Kasi kung mamatay siya, dead siya, at least nabasa pa. I guess nyo? So pag binasa ko tong letter na to, malapit tong si sana to. Ano ba to? Gogon. Ito, padala to sa mga leader ng Gogon. Pero naka-address sa Corinthians. So, pero punta na naman ako sa SIV. Sa mga leader ng SIV. Para tayong fraternity, SIV. Tapos after nun, kabinitan. Kalatagan proper. Kasi kung sakaling doon pa lang sa kalatagan proper, yung mensahero na dates, mapasa-pasa. Pero naka-address siya sa Corinthians. Bakit? Kasi meron sinusuway si God sa Corinthians. Kasi nagkakaroon ng action. Di ba? Sa mga TV ngayon, meron ng mga paksyon. Ako ba? DDS ka ba? BBM ka ba? Kakamfig ka ba? Ano man yung mga bagay, I hope na hindi tayo nakatingin kung ano yung paksyon, kung bilang si God. Because kaya natin hinalal to mga tayong to because we want them na ma-fulfill nila yung pinapagawa ng God nila. Tapos na ang pagbuboto, tapos na ang What will be our participation? Ganon ba tayo o ganon tayo? Hello? Hi. Ganon ba tayo o ganon? Hihingi ba o magdadasal? Ipagdasal natin sila. Hindi man manalo o nanalo man, ipagdasal natin. Hindi natapos sa pagboto. May mga nakita ako, nakalagay doon. O ngayon, naboto ka na. Tupakin mo ang sinabi mo sa katanduanes. So nakikita niyo, may mga spirit of something about entitlement. Ang tanong doon, binoto mo ba siya? Nung hindi mo na siya binoto, nanalo siya, ngayon sasabihin mo, ito pa rin mo ang sinabi mo sa katanduanes. There's something wrong. Our posture is to pray. Our posture is to believe God to that person. No? Si Nero man yan, si Nero ba? Si Nero eh. Hindi si Sir Nero Masamang pinuno man yan o hindi masamang pinuno, ang posture natin is to pray.
and to seek God. So, Paul was describing his work among Corinthians by beginning with declaration of grace. His status of work in God's field, on God's building. So, he praised God at nakafocus siya na God is the builder of church. God is the builder of church. Sabihin mo sa katabi mo, God is the builder of church. Natutuwa ako kasi grabe lang si Lord. Nag-start kami, dalawa, ngayon dumadami na tayo. Sa campus dumadami na rin tayo. Even there's a lot of things, pero makikita mo, nag-grow, nag-ano si God. Nag-move si God sa bawat isa. Diba, meron na tayong nagiging part ng, ng government. Meron tayo, naging part ng pageant, no? Grabe lang kasi nagiging influence na it's a miracle in me, para sa akin. It's a wonderful experience, a journey na makikita mo na you can count the blessing of the Lord to the people na naging part ng ating ito. And we are not the best church. And don't ever feel na parang, tayo yung pinaka-best. Meron pang best sa atin. Tayo ay sumusunod lang. Kasi ang builder nito ay si Jesus. Amen. Tama? So, Paul emphasized that the only foundation that can be laid, the person and work of Jesus Christ. Let each one, sabi doon sa verse 9, let each one take heed na now he built on it. There's only one foundation for the church. If it is founded on Jesus Christ, this is church at all. Mga kapatid, kung hindi si Jesus ang nag-found or nagtayo, nag-build or nag-grow nito, hindi to church. Diba? Ano to? Organization lang to, club lang to, fraternity. Hindi to church. Ano to? Angkan lang to, clan. Pansinin nyo, may mga kanya-kanyang baluarte, may kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanyang away, may pamilyang ganito, may pamilyang ganyan. Pero kung hindi si Jesus ang center ng ginagawa natin, it will come down, masisira. Paul seems to have in mind that the building material used for construction, ano ninyo? Gold, silver, hay, ng hay. Hay? No. Ano? Hindi ko alam yung hay. Clay. Or clay? Ito yung damo. Alam ko yung hay. So, huwag na compose ko yung sarili ko. O nga no, hey. So, lahat yan, isasalang sa apoy. Diba? Nakakita na tayo ng ginto? Diba? Yung ginto, bago yan mamold, sinasalang yan sa apoy. Yung silver, diba? Para malaman mo kung yun ay tunay, yan ay kailangan i-test. So, yung hay. Hay. O ano man yan. So, papansin nyo sa struktura kultural ng Hudyo or Jewish, marami ng templo tinayo. Nasisira. No? Tinayo ni David, si David nagtayo. Tama si David o si Solomon? O Solomon, siya nagtayo, sira, bam! Ano naman? Sino ba? Nehemiah, tinayo niya, may espada, may nagbibuild, pero bang! No? Kaya, naniniwala ako na hindi ang templo, hindi lang ito, kundi tao. Tao ang ginawa niyang templo. We are the temple of God. No? So people who believe that they are serving God in unworthy manner or unworthy materials will become to find eternity that they have. So, lagi tayong ititest. No? Nung nakilala natin ang Panginoon, di ba, nung nakakilala tayo sa Panginoon,
Binigay natin buhay natin sa Kanya. We serve the Lord. Diba? Meron tayong tinatawag na justification, sanctification, tapos meron tayong glorification. Familiar ba tayo doon? So yung justification, dinastified ka ng Diyos na ikaw yung kanyang pinili, ikaw yung chosen niya. No? Tapos, after na-receive natin yung salvation, from the day na na-receive mo si Jesus as Lord and Savior, authentic ha? After nyan, sanctification. Hanggang mamatay ka. So, lagi kang sinasanctify. Ano yung sabihin ng sanctify? Ikaw ay pinapabanal. Ikaw ay pinipurify. No? So, yun. Ang church po ay pinupurify ng God. Lagi po itong naririnig ko sa Victory. This church is not perfect. The pastor here is not perfect. But our God is a perfect God. We can rely on Him. May mga iba, hindi niyo gusto, hindi niyo mano. Pero dito po, mga kaso, hindi namin kayo pinariringgan. Kasi, yung series pong to, 2022 pa to. 2019. So, kung mayroon mga kami nasasabi dito, hindi to dahil gusto namin sa but ito yung pinapasabi sa atin ng Diyos. Our accountability, my accountability is God. So, let's continue to seek God, honor Him, and value Him. So, Paul's main intention in the chapter to address spiritual immaturity of the church in Corinth. Nabanggit ko na to, there's something nangyayari doon. Yung mga leaders, nakikipag-compromise para ma-feel yung kanilang sexual desire. No? So nagkakaroon ng immaturity and the same way, nagkakaroon din ng divisiveness. This happened to Corinth, might also happen to the churches today. Kaya if ever, you can tap on us if ever nagko-compromise tayo. Kasi we don't want to be compromised. We don't want na ma-compromise. Kung mga salita, you can message us. You can talk to us. Kasi this is Christ Church. Not because ako yung nag-preach, ibig sabihin na ako na yung masusunod. You can tap on me, you can speak. Because this is Church of God. Not me, not Victory, not other man. Ang good thing sa movement natin, may mga kanya-kanya man tayong puro-puro gusto natin gawin, pero babalik tayo kay Kristo. Babalik tayo sa salita ng Diyos. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? We are reminded that being part of the church and worker of His according to the grace of God. The reason kaya tayo nagsiserve, the reason, tap mo yung katabi mo, the reason why you are here, kasi tayo yung nagsiserve kay Lord. The reason kung ba't tayo nandito, sabi mo? Because tayo mag-serve kay Lord. Masaya ba kayo nag-serve kay Lord? Kahit medyo mainit? Ano yung init? No? Okay lang. Because hindi tayo nakatingin kung ano man ang ibibigay sa atin. Because kung ano ang i-worship natin kay God. Kasi dapat ang mauna. Siya dapat ang madakila. Siya dapat ang reason why we are here. Kaya tanongin mo katabi, why you are here? We serve the Lord. Hallelujah! No? So, iwasan natin ang pagkakanya-kanya. Ako po, ang one of my nalaman is includer. Ayoko nang may, alam to ni Wilson, ayoko nang nagkakanya-kanya tayo. Minsan, makulit ako na huwag mag-ano ng ganito ganyan. Pero na-realize ko na it must be na from us. So sabi ko, sige, ako included ako, pero gusto ko rin na tayo, mayroon tayong voice, or mayroon tayong, kasi nandito lang ako sa privilege. Or I'd say, I'm God's, or I'm a leader,
Pero it's not because I'm a leader. Lagi na kayo susunod because I'm a leader. We need to understand na lahat tayo meron tayong boses. No? Na-practice natin to. Na we need to hear the voice. We need to hear yung ano bang mensahe ng Diyos. Being part of church does not belong involved on its mission and vision. Though meron tayong mission and vision, ha? Ang mission vision natin is, alam niyo na ba ba? What is our mission vision? Diba? Sabi doon, our mission vision is part of this victory, every nation, o naman, dito sa ating movement, to honor God by establishing Christ-centered, spirit-empowered, social responsible churches and campuses in every nation. So to honor God, that's our mission, to honor Him. Ay, sasabihin sa iyo, ay gusto ko, pastor, gawin natin itong fake. Fake. Fake lang, fake. Iba na gusto red. Pero babalik tayo dun sa honor God. Pag hindi ba pink, okay lang? Na-honor naman natin si God? Kung hindi red, okay lang? Diba? Hindi, gusto ko kasi. Yun na yun. Yung word na gusto ko kasi. At ka, hindi mo gusto. Ano ang gusto ng Diyos? Yung iba gusto apretada, pastor! Apretada! Yung iba gusto minuto. Pero karamihan gusto humba. Patay nga. Humba tayo. Hindi natin gusto yung gano'n. Ito yung gusto na kasi we honor God. No? Honoring God, uy, grabe oh! Honoring God and make disciples of God was called our church to do. Amen. Kasi yun, diba? Kaya na-realize ko, hindi tayo padamihan. Hindi tayo palakihan. Ano mo yung marami, hindi naman na-honor si Lord. Ano mo naman yung, mas gusto ko pa yung konti, pero disciple. Ano nga si disciple? Nagpapakorek. Nakakatingin sa Panginoon. Diba? Kaya lang dito ako ngayon kasi narinig mo ang Panginoon. Tama? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, narinig mo ang Panginoon? Anong number niya? Anong telephone number niya? Ha? So yun. Honor God, make disciples is what God has called in our church. JB. Our church. Not your church. Not the church or church namin. O sa amin, ganito lang. This is our church. Sabihin mo sa katabi mo, this is our church. Ito'y binigay ng Diyos sa atin. Tama? Kung ang Diyos ang nagbigay sa atin ng church na to, bakit ka pupunta sa iba? Hello? Hello? Hindi mo kasi trip eh. So trip mo? So, yung trip-trip na lang ba? Kung feel mo na lang na pupunta ka. It is our accountability. Remember, ang Diyos ang lalaag sa atin. Hello? Yung iba tayo yun. Totoo po, ito natutunan ko. Kaya hindi ko iniwan tong church na to. Kasi ang Diyos ang naglagay sa akin. Ano man ang nangyari sa akin, ano man ang mga pakiramdam ko, ano man ang mga bagay na ano ko, hindi nakadepende sa akin, kundi dapat nakadepende sa Kanya. Kasi babalikan tayo ng Diyos. Anak, saan ka pupunta? Hindi ko kasi truth eh. Ayoko yung mga takot doon. Hala ka! So nakabatay sa preference mo? Alam po ko pinarinig mo. Yun po ang naturo sa akin. Ako po ay nagsilbi sa pastor. Di ko gusto! Why? Podcast po to. Totoo, nakikita na to, matatawa pa siya. Sabi ng senior pastor natin, alam kong marami kang alam sa campus. Alam kong graduate ka ng campus missionary. Alam kong galing ka ng Ortigas. Pero ibababa mo ang lahat ng bagay
for the sake of unity. Umiyak ako. Bakit? Ang youth pastor namin, 40 years old. Yung alam niya sa campus, 1990s pa. Sabi ko, hindi lang kami nagsusulat, kuya. Sulat pa rin kami. May mga times, may VG ako, uupuan ng VG ko, sasabihin sa akin, mali ka! Imagine mo yun? Ikukulit ka on the spot. Okay lang. For the sake of unity, I rather na mali. I rather na hindi. Kasi naniniwala ko sa leadership. You know what? That pastor, 2015, I remember this. Sabi niya sa akin, from 2011 to 2015, I always say, kuya, gawin natin. Kahit hindi nang walang pumupunta, kaming dalawa na lang. Nagkakano na lang kami. Para maging masaya. Nang tawag doon. Yung nagkakano na. Para mawala lang yung banas mo. Wala pumunta. Tayong dalawa. Okay lang. For the sake of the gospel. And what I realized, dumami yung mga men, dumami yung ano. Nagkaroon kami ng event. In-exalt ko siya. Ang sigat pala sa buhay niya. Kasi in-exalt, hindi nagpaw agad, you know. Alam mo, sabi niya sa akin, I have the rights to tell to you guys that your leader is good. Alam ko yan si Tim. Alam ko yan. And I'm proud of him. Because he never say against in my leadership. And I realized God will rise people, God will put down. Pero you always honor God in the life of that person. May mga magagaling magsalita. May mga rhetorical. Makukumbinsi ka. Pero ano bang puso? Doon tayo babalik sa katapatan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat. Diba? Ng panahon ng mga persecution ng mga Kristiyano, ang emperor nila ay si Emperor Nero. Hindi si Sardino, ha? Sinusunog ang mga Kristiyano, pinapakain sa leon, inahati. Minura ba nila yung emperor nila? Nakipag-welga ba sila? Habang sinusunog sa ginagawa silang poste? Imagine mo yung bro, pinaposte yung mga nakasusunog, nagpe-praise and worship pa rin. Ano sabi sa Romans? You need to, ang tawag doon? Ino mo yung leader mo. Because your leader appointed by God. Why I emphasize this? Ano man yung leader na dito sa Catanduanes? Ano man yung leader sa senatorial natin, o senators natin? Ano man yung leader, congressman mo yan? Si God ang naglalagay ng tao, hindi tayo. Ang masakit man, nakikita ko mga Kristiyano, nag-iwal-iwal duman sa Facebook, nagsasabi, oh, tibon yung ini. Ano ini? Di ba natatakot kayo doon? You're posting. Paano mo nasabing ganyan yung ugali niya? Bakit mo siya inuusgahan? Alam mo ba na, babalik yan sa atin ng Diyos? Lahat ng mga sinabi mo doon sa taong yun, nandun yan sa book of deeds, sa lahat ng ginawa mo. At sasabihin mo yan sa Panginoon. Ito yung mga ginawa ko, may magsasabi yan sa'yo. Yung ngitik mo na kaganon ka. Buti na lang, sabi mo, buti na lang. Nalanog mo to. Iwasan natin mag-iwal sa social media. Iwasan natin mag-iwal sa mga tao na hindi man mo gusto ang taong naiboto mo. No? Day after nun, kung gusto mo, eh, ikaw yung tumakbo. Pwede naman. No? Sama na ako. Hindi ko tumakbo.
No? Pero pag-pray natin. Pero the foundation, sabihin natin, the foundation ng church na to ay si Jesus. Ang center ng probinsya ng Catanduanes ay si Jesus. Tama? Ang sentro ng Pilipinas ay si Jesus. Mapalad ang bansa ng Diyos, ang Panginoon. No? Number one, God's grace empower us to service, to do good work. The metaphor of building under construction severe to make a new point. Do good work. So do good work. Sabi mo, do good work. Yeah? Paul started with great reminder and declaration of grace according to the grace of God. In Tagalog, sa habag ng Diyos, sa pagpapalad, sa dakilang kabutihan ng Diyos. No? We have capacity and ability to do good works because of the grace that have we received. The grace that God received in me that I share to you. No? God is powerful. God is amazing. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, hindi nakabatay sa atin ang grace ng Panginoon, kundi sa Kanya. Tayo ay ginagamit ng Diyos para magawa ang kabutihan niya. Kaya huwag nating sabihin, ako yan. Ako to. Kundi dahil sa akin. Kundi dahil. Careful tayo sa pag-quote dahil sa atin. Kundi dahil sa Kanya. Ephesians 2:8-9 sabi doon, emphasis that our salvation come from grace alone through faith and not from our good works. For we are workmanship. Tayo ay workmanship of God. Di ba? Parang mali yata yung verse mo, bro. Verse 10 pala. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo ay maglalakad dahil sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mabubuting gawa. It does not end at being recipient. Hindi lang tayo recipient. Ano yung recipient? Tagatanggap. Yung iba nakatanggap ng ayuda, nakatanggap ng envelope na mayroong stapler. Ano man yan? Kayo nang bahala yan. Si Lord na yan. Bahala na kayo. Ay, hindi ako maghuhusga. Pero ano man yan, always remember, titinan natin yung grace ng Panginoon. Yung salvation natin ay binigay ng Diyos. Can you imagine? Ito ay binigay ng Diyos sa atin. Hindi ito at ating binili. Good works are prepared by God before that we call to walk in them. Tayo na safe dahil sa grace ng Panginoon according sa pananampalataya. And because of that, God complete us. And tayo'y naglalakad, tayo'y gumagalaw, tayo'y nagsuserve dahil sa grace ng Panginoon. No? Yung iba tumatawa sa akin ng tamakbo ko pag ganun to eh. Ano naman yung takbo mo? Gangster ka man? Or ano yung gangster mo? Umiiwas yung daanan eh. Or ano, mga ganun-ganun ka. Pero tayo ay naglalakad kasama ni Kristo. Bit-bit natin siya. Hindi yun, ay, nasave ako. Jesus ka muna. Baalan mo na ako. Hindi. Nung tinanggap natin ang Diyos, bit-bit natin siya at kasama natin siya. You know what? This is what I realize. We're not just slave, we're not just steward. We are co-partner of God. Sabi mo sa katabi mo, you are co-partner with God. The reason bakit ka nandito, kasi partaker ka. Hindi lang ikaw uupo, hindi lang ikaw hallelujah, tayo ay magiging part ng kingdom niya.
Hindi ko na kailangan pumunta ng Valencia. Diba? May mga tao na tayo duman. Hindi ko na kailangan pumunta ng Pandan. Diba? Kayo na yung magiging boses at pagpapala ng Diyos. Number 2, we are united. Ay, by the way pala, gusto ko to, before that, making disciples are avenue of the good work of God. Making disciples are avenue of the good work of God. Sabihin nga natin, making disciples is the avenue of good work of God. Thankful ako sa Panginoon kasi marami na tayo digdig na nagdi-disciple kahit di na namin sila itap. Kami na lang ang parang magkakaroon ng konting security kasi pagdating ng Thursday at Friday, sasabihin sa akin, Coach, di ako pwede. Bakit? Kasi meron akong disciple eh. Mag-1-to-1 ako. Mag-victory group ako. Dati hindi eh. Pag sinabi ko, Ma'am, punta tayo ACC. Punta na nyo ngayon. Punta na lang. Gano'n, lalakad na naman ng gano'n. Diba? Sabi lang, ngayon di na. Parang na-broken heart din ako dito ng mga kasama. Included kasi ako. What I realized, I preached to myself. Now, ginagawa nila yung ginagawa ko. They're advancing the kingdom in whatever the place. Diyan man yan sa ACC, di ba? Or dun sa RC. Eh, nag-disciple sa RC Hotel eh. Mga mayayaman yung mga yun eh. No? Mayaman talaga. Hindi mayaman talaga kay God. Ano ba? Diyan man sa RC, imagine mo, may kagaya place tayo, o kaya dyan sa Katsu, sa Blooming Child. Imagine mo yun. Ginagamit na tayo ng Diyos. And darating yung time, may mga different disciples na tayo. And they will make disciples. From Katsu, magkakaroon tayo sa CPIC, magkakaroon tayo sa National, katalaga ng National, katadwan sa National. Saan pa? May mag-disciple na sa Blooming, sa Blossom, different places. Ngayon, saturate natin ng Virac. San Andres naman tayo. Bato naman tayo. No? Hanggang mating natin ang Malubanes. Hindi pala, pandan. Yan. Tama? We are continue. O bakit pa tayo mag-chismis? Bakit pa tayo mag-aawag irwal? No? Hindi na tayo mag-irwal. Hello? Huwag na tayo mag-away-away. Mag-disciple na lang tayo, tama? Yes. Diba? Alam mo bakit tayo nag-aaway? Alam mo bakit tayo maraming insecurities? Kasi hindi tayo nag-disciple. Hello? Ayun ba? Totoo. Pag may problema ako, ginagawa, di-disciple ako. Punta ako sa ibang lugar. 7-Eleven, sa Robinson, yan. Wala kang ginagawa, punta ka dito. Mag-1-to-1 tayo. Wala na ako tayong isip ng mga problema ng kung sino man. Hello? Ano mo ba? Ang dami mo oras mag-chismis, mag-post. Diba? Hindi tayo doon. Anong point ko lang dito? We do advance the kingdom of God. Natutuwa ako, one of our campus dito si Hannah. Yan. Okay lang ba, Hannah? Ito ka lang chismis. Dito ka naman eh. Si Hannah, one of our leaders sila, sinalas ko sila. Sabi ko, kaya tayo na naman. Dapat iba naman. Dapat ayoko na yung mga mukha natin. Sorry hindi ko ako galit ng right time natin. Challenge ko sila. Kinabukasan ginawa niya. Kasi Tuesday may meeting kami. Wednesday, si Hannah, si Jessa, punta sila sa main office, main building. Ano sila? Tapos, napagtanto ko si Hannah, hindi pa niya alam paano mag-evangelize. Meron ako isang disciple dati. Pag nag-disciple, pupunta ka? Punta ka ba? Wala nang intro. Punta ka ba? Nagulat ako.
Nung pagpunta na dun sa Wednesday natin, ang dami niya dala. Tapos yan, tumutulungan ako, grabe. Nakapag-invite ako. Sabi ko, that's the power of the Holy Spirit. That's God. Diba? And God will use you. The problem, meron kasi tayong fear. Takot ako eh. Ito yung lagi ko narinig, Nanay Helen, sabag ako. Kaya ba na nakikita ko yung, hindi ko kaya, Kots eh. Kots eh. That's good. Pero hindi mo kaya. That's great. Hindi mo kaya. Ngayon, tiwala tayo sa Panginoon. Now is the time that we believe in Him. We're not ashamed of the gospel because there's a power of God to bring salvation. Look at the lives of those people na na-invite natin. Can you imagine? And simply bigay mo na ng coupon, sabi mo sa kanya about love of God, and after that, can you join us? No one knows. Yung ganun tao niya, magpapakamatay na pala. At kailangan lang niya ng tao na mag-i-inspire sa kanya. O kailangan niya si God at ginamit ka niya. Marami nagpapakamatay sa Catanduanes. Last 2 weeks yata, 4 na nagpakamatay. May umatid po sa amin. I think sa co-ed yun. Nag-testify. Lalaki siya. Sabi niya, buti na lang nakilala ko. Gusto pa namang pakamatay. Lalaki siya, estudyante. Second year, third year. Di ko alam eh. Third year. Gusto ka na po magpakamatay. Buti na lang may Evolution Campus. Kukulik ko ba siya? Sigat ba yung Evolution Campus mo? Hindi. Ang sabi ko na lang, thankful ako at tinagpuan mo sa kanya. At tinagpuan mo siya. Can you imagine? Our place are desperate. Our place are seeking for answer. Seeking for things na mag-provide sa inda. Walang ibang bibigay ng kundi ang Diyos natin. Kahit lang mayroong nangyayari sa buhay mo, ikaw ang bukol dito, ikaw ang dumudugo yung foot mo sa anuman. Hindi yan magbibigay sa iyo ng hindrance para mag-share sa Panginoon. Because there are a dying world out there seeking for Jesus. And we're not big enough. I always cry to God, the Lord, give me extension of my heart. Extension of my life. One soul at a time. One student at a time. Bigyan mo pa ako, please. Every time nag-jogging kami, every time nag-walk kami, alam niyo naman to, mahirap mag-share ng gospel dito sa Catanduanes. Mahirap. Pero hindi ako tumitigil because I want to see a generation who will proclaim Jesus is Lord. In their family, in their community, nawawala ang corruption dito. Magkakaroon tayo ng magandang place dito. Because magpapaspasan ng Panginoon ang bawat galaw ng mga tao dito kasi nandito ang Diyos. That's my heart. Ako po yung dayo. Hindi po ako taga-digdi. Pero ang puso ko, nagdudugo. Kung nakakarinig ko na may tao magpapakamatay. Why? Because, Lord, sana damit ko yung taong yun. Sana na-share ko man lang siya. Kung hindi ko man makuha yung rengkanya siya, makilala ka man niya. It breaks my heart. Nalulungkot ako pag nakikita ko, sorry for the word, dumadami yung bakla. Dumadami yung mga lalaki na pakuya-kuya-kuy na lang. Bakit na nagdi-disciple na kami? Kasi I want to have a godly man who will raise up. Pag mayroong tatay na disipulo ni Kristo, yung family niya masasave. That's my heart. That's my heart. Ayoko na makakita na may narinig. Ayoko na makikita na may incest. Ayoko na nakikita na may mga babae na pinagsasamantalahan. May estudyante sa amin, kahit anong iiwas ko sa kanya, narinig pa rin siya. Why? Dati nag-aalaga sa kanya. Hindi ko siya anak. Alam to ni Jessary.
Ilang beses ko pinagsasabihan, huwag ka na mag-iinom, huwag ka na mag-ano. Hindi! Ngayon, buntis. Ginawa pa ako ninong. Sabi ko, oh, sorry na, gawin kitang ninong. Sabi ko, wala akong magawa. Pero hindi makaputol dun. Kasi we are relational. We are relational. Kamaliman, ako natin muli. Iakay natin muli. Hindi tayo hihinto. Meron akong disciple. Medyo late lang. Student president. Nung time nandun ako, share kami ng word. Ngayon, baling na. Sabi ko, kita kami. Sabi ko, oh, niyakap ako. Oh, curly na buhok mo ah. Bundag ka na. O nga eh. Coach, buto mo ako ha. Nanalo naman. Do not stop. Second, Francine. Share the word. Ngayon, sino na? Sino? Sino ngayon yung lalaki? Ngayon, sabi ko, Lord, papasok kami ng student council. Yung wife ko ngayon, part ng student council ng Siliums. Sabi ko, papasukin namin ang student council ng Katsu. I-disciple namin ang mga student organization dyan. Alam kong mahirap. Alam kong imposible. But nothing is impossible to God. Why? Sorry, ano po kasi bang mariso ko eh. Si Pastora kasi Sarah, kasi kanya narinig niya yung mga preaching natin dito. I don't want to point people without people. This place, malaki ang katawagan ng Diyos dito. Naniniwala ako. Gamitin natin yung mga bagay na meron tayo ngayon to share the gospel, to proclaim the good news. Excited ako. Kaya pupunta yan sila Jake, si Will, mag-aaral naman. Patawag na natin sila. Ano ba? Nakapag-disciple tayo. No? Ilan tayo dito? We are raising army who will honor God and make disciples. Excited ako sa mga Kalatagan High School natin, na mamit natin sa Hatsu. No? Because we honor God and make disciples. Meron na tayong graduate ngayon. Si Jessery, si Daniela, si Joseph, si Shine. But we will continue to honor God and make disciples. Why? Because this is the mandate of God. Will you join us? Will you part of this? Hindi namin to kaya. Hindi tayo, yes Lord, siya na po bahala. Yes Lord. We are joined together. Pumunta kami doon sa inyo, malapit doon sa inyo, di ba? Tatapay kami doon, magdi-disciple kami. No? Kakain kami sa inyo. No? Huwag mo kami ililibre. Ikukuha din kita. Number 2. We are united in Christ despite of our differences. What I really love in this ministry, this is what we have. Oh, what we have today, what we are. Marami tayong mga genius people here, magagaling dito sa mga tao hindi. Pero pagdating kay Kristo, pinuhubak namin ang mga kaalok namin. Ano man ang title namin, even bishops. May mga time, we are, even bishop, if meron akong maling sinabi, you can correct me. There's no entitlement in our movement. Kung may mali, hindi natin ito tolerate. Why? Because we are united in Christ. Ano ba yan? Basta hindi siya tawag doon, yung foundational natin. Pumunta ko yung tawag doon eh. Remind niya lang ako ah. Yung essential pala, essential na essential. Essential, meron tayong essential. Yung essential natin, hindi tayo magaling. Even the body of Christ, yun yung statement of faith natin. Hindi statement of faith of victory. Our statement of faith is statement of faith of what we are believing as a Christian. Hindi namin nilagay ito dahil ganito. Statement of faith ng believer ni Jesus. Pero not in non-essential. Hindi kami nagano, ano ba? Kailangan ko baptize? Kailangan ko magganito?
Kailangan speak in tongues. Kung hindi, tatanggalin mo. Eh kung naniniwala naman siya. No? Whatever differences. No? Sa mga eschatology, yung maniniwala, millennial, pre-millennial, post-millennial, sino ba noon na? Eh, alam naman natin, darating si Kristo. Ano tayo mag-away? Di ba? Ano ba ano? Communion mo. Kailangan ba malaking tinapay? O yung maliit na tinapay? O ostya? Basta tinapay. Ano tayo mag-away? Di ba? Kung hindi naman ito magbibigay sa'yo ng... Yung iba, hindi kasi kailangan malaking tinapay, friend. Ayaw mo banggit eh. Hindi na ganun. Ha? Kung skytest lang yan, pero we believe. Ang sasabihin natin, before the Christ death, take of the cross, we partake of it. Kung skytest yung bread, okay lang. Walang ka ba ng kaligtasan kung skytest yung bread? Ganun ba yun? Di ba? Paano yung bread, kung mga meron na talaga is ano? Tawag doon? Ostya. Ano problema? Mag-iiwal tayo dahil hindi ano? Ano ba yung essence? Unity. Body. Diba? Yung iba nag-iiwal kasi sabadista kami. Ano kami? Mag-iiwal tayo dahil kung gusto ng Panginoon ganito. Meron kaming alam, yung campus nila, yung church nila, nagsaserve sila, Sunday, Monday. Sabi ko, that's in Visayas yun eh. Nakalimutan ko lang, Visayas yun. Monday sila kasi yun lang yung time na nakakapag-serve sila. Ano sabi naman, okay lang kay Monday, gusto ba? Tuesday. Hindi ko nakabatay kung ano kasi kailangan. Tingnan natin yung konteksto. Kung hindi applicable sa konteksto, contextual natin. Dapat ko yun kasi dapat morning Nung morning tayo nakaraan, last 1 year, umati lang 4. Imagine mo 4. Ako, si Father God, tapos Jesus, tapos si Holy Spirit, 4 kami. Nakakatawa no? Bitch ka sa amin, Lord. We are united despite of our... Tuloy na natin to? We are united despite our differences. Hindi ako attention kasi nakabataan kasi yan eh. Kaya sinasabi lagi sa amin, actually, I'm not pointing people here. Since 2009 ay 2008, narinig ko na yan. Ang ginagawa namin, susuot kami ng mga formal. Hello po. Kami po ang mga professionals. We do the professional thing. But na, we do the professional thing. Diba? Ngayon, yung mga pastor, nakasuot ng jeans. Naka-jeans. Naka-t-shirt. Kasi we're reaching the next year, dati naka-kurbata, Hello po. Welcome to Victory. We do 2 things. We honor God and disciples. Welcome po kayo. Tapos yung mga namin before, mga barya pa. Yung mga piso, hexagon. Nagsimula ang Victory ganun. Kasi wala, puro mga estudyante. Kaya nang sinabi na, grabe pala yung mga parang bumabalik kayo sa 1984. This is 1984! Yung nangyayari sa atin dito, 1984. One of the pastor dito, Pastor Pinky, nakikita niya siguro sa daily devotion Victory. Ang sabi niya, wow! Grabe yung passion ng mga estudyante dito. I never see it until ngayon. Kasi ang Victory, established na eh. May aircon, may mga we serve, may mga But are you glad that the spirit of 1984 na birth dito? Are you glad that you are part of this picture? Na na-experience natin yung ganito? Na hindi tayo nakaroon pa ng establishment, andito na tayo? Are you glad?
Na kasama namin kayo. Na we do this. And after that, what is our legacy? After 40 years, you will see, dadami ang mga estudyante. Baka hindi na natin kilala. Magkakaroon ng mga pamilya yung mga estudyante. Baka gawin ka pang ninong at ninang, ikakasal yung mga yan. Baka gawin ka pang tagaluto. You will be part of this family. You will be part of this community. This community will grow because Jesus is the builder of this church. Amen. Jesus is the builder of this church. The kingdom of God is advancing in this victory rock because Jesus is the builder of this church. Locals will become a pastor here. They will become campus missionary. Amen. Baka hindi na ako yun. Baka hindi na ako partner. Baka, I don't know, may wheelchair na ako nun. O may tungkod na ako. April, ano ba? Hindi ko makita eh. Diba? I tell you guys, iiyak tayo. Because God used us to advance His church. Yeah. Oh, what my victory when I see students go deeper with God. Exalting the name of Jesus. Last April, 3. We build on the top of one solid foundation, and that's Jesus Christ. He is the reason why we exist here. He is the reason why we are here. Not because of me. I thank God I'm not eloquent to speak. I thank God na hindi ako, kasi wala kami. Ang dalawa. Hindi kami kawawa because God is with us. When we came to this place, Baguio, there's a lot of reason na gusto namin umalis pero hindi kami huminto because we know Christ is with us. Christ is with us. People come, people go. Jesus is the center of His church. Nakausap ko po yung supposedly dapat church planter dito. Ngayon nasa Tagaytay na siya. Sabi ko, bro, may plano ko bang mag-church plant ng Birak? Pwede ka ba? Sabi niya sa akin, Pastor, ikaw yung tinawag. Tanggap ko na. Sinusuporta na lang kita. Sabi ko, hindi ako taga-Ligti. Sabi niya sa akin, ikaw ang pinili. So sabi ko, saling-kintit lang kami dito eh. Pero hindi eh. God is the center of this church. He built His church. I thank God dun sa mga pagbubungkal namin. I thank God sa mga nangyari sa amin. Alam niyo, the proof that God is there. Yung nangyari sa amin dito, na-aksidente ako. Ito yung na-aksidente ng motor. Wala si Ate Mia eh. Ate Mia, eyewitness na while I'm preaching dun sa SIB, tumutuloy yung dugo. Sabi ko, Lord, do I need to stop? Sabi ni God, preach the gospel. It's not about you. It's about Him. Because the solid foundation is Jesus Christ. Whatever it takes, you must preach the gospel. Share the good news. Disciple one soul at a time. Can we stand? Thank you, Jesus, that we focus our life to you. We focus our life to you. There's a pastor, sabi niya, tama ba ako? In years in life. Ano yun? Sabi niya? You do not add years to your life, but you add life to your years. You do not add years of your life. So Wednesday, mag-birthday si Jessry.
Ay, Tuesday pala. Mali ako. Sorry. We do not add years to our life, but we add life to our years. Ang Tagalog, hindi tayo nagdadagdag ng taon sa buhay natin. Nagdadagdag tayo ng buhay sa taon natin. Huwag na tayo makipag-away. Huwag na tayong makipag-iwal. Iriwal. Meron kasi kami estudyante, yung word na iwal is Islam eh. Huwag kayo mag-iriwal. Iwal pala yun. Huwag na tayong gumatong. Kung di man natin gusto, let's pray na naman naig si Kristo. Na naman ang pinagdadaanan natin. Itaas natin ang Panginoon. Can we worship? Let's worship God, Jesus the center. Kanina napansin ko, your church. When Israel, yung kumanta ng Newton, Israel, no? Kinanta niya kasi sa different churches, kaya tawag ay your church. But we will use the word our church, because this is our church. So, let's worship God. Jesus is the center of our church. Jesus at the center of your church. Jesus at the center of your church. King of Jesus at the center of your church. Jesus at the center of our church. Every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus. Jesus, you. From my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about
about you, Jesus. Ikaw po yung may taas, Panginoon. There's no other foundation that you laid, Lord God. That it's laid, Lord God, kundi ikaw lang. Ikaw yung pundasyon ng lahat ng bagay. You are the reason why we are exist. Lord, we glorify you. We magnify you, God. Thank you, Jesus. We don't deserve you, God. We don't deserve you. But you allow us to worship you. You allow us to proclaim that Jesus, you are the one. Can we lift our burdens, our mga pag-iisip, mga bagay na problema natin sa Panginoon natin, sa Panginoon sa Kristo? In 1 minute or 2, let's pray. Let's let our God hear our voice. Whatever it is, you need prayers about healing, you need prayers about reconciliations, you need prayers about forgiveness, prayer about breakthrough. This is the time as a church, let's pray. Yes, He is the center, but He is our great mediator. He is our great priest. Knows na idulog natin ang ating mga bagay. Let our God hear our voice. Yes, God. Maraming po kami, Panginoon, nangangamba. May mga bagay kami na natatakot kami, Panginoon. May mga balita kami na tingin namin bad news, God. But Lord, binibigay namin ito sa iyo. Hindi namin kaya ito. Yung mga concern, yung mga balita, Lord God, or even, Lord God, sa amin. We pray, God, ilalagay namin ito, Lord God, sa iyong harapan. Naway, puspusan niyo po kami ng iyong presensya, Panginoon. May your presence be with us today. Na matanggal ang aming kinakatakutan. Naway, makatamo kami, Panginoon, ng pagpapala, ng kagalingan na nagmumula sa iyo, God. Alam ko yung meron kami mga pinagdadaanan about sa health, God. Lord, I pray in Jesus' mighty name, pagalingin niyo po kami, ang aming kamag-anak, ang aming mga relatives, God, na pinagdadaanan about sa health. Sakit man sa puso, diabetes, God, pagdurugo, bukol man or cancer, God. Lord, I pray, bigyan niyo po sila, Lord God, ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, I pray, God, na malapit na po ang examination ng mga estudyante, God. Malapit na ang finals, and after that, pupunta na rin sila sa different places nila. Lord, tinataas namin, Panginoon, na ikaw po ang Diyos. Ikaw po ang dakila. Maaasahan kang Diyos. Alam mo, Panginoon, ang dapat nilang gawin, God. Lord, I pray na hindi po sila maligaw, pagkus ipaubayan nila sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom kung paano sagutin ang mga pagsusulit, Panginoon. Lord, I pray for reconciliation sa mga family. Maaaring may mga pamilya nag-away-away. Maaaring may mga pamilya nagkakaroon ng hindi makapatawaran. Lord, I pray, ikaw po ang bigay ng pagpapatawad. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon na makapag-usap-usap.
ibaba ang kanilang mga pride, Panginoon, makapag-usap-usap. I pray for unity, God, sa body of Christ, unity, Lord God, sa body of Christ sa Catanduanes. I pray, Lord God, na pagpalain niyo po ang mga pastor namin digdig, ang mga pastora namin digdig. Lord, I pray, tinataas po namin ang mga pastor at pastora dito, Lord God. You know their name, Lord God. I pray for speak blessing to them, God. I pray din, Panginoon, sa mga campus missionary, campus ministries, sa mga different school dito. I pray, Lord God, na ikaw po madakila, ikaw po may taas. And Lord, thank you, Lord God, for the first sem, second sem na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Sa school, or even, Lord God, sa church na to. Lord, thank you, Lord God, for the blessing you given to us. Ikaw po ang nagtayo ng church mo. Ikaw lang po ang tao, ikaw lang po ang Diyos, God. Nagtao, God, Diyos na nakakaalam. And we rely on you, God. We depend on you, Lord. Apart from you, God, we are nothing. Lord, thank you because we know, Lord God, we are in the journey na kasama ka namin. Lord, thank you for being our co-partner with you, God. And Lord, thank you for your grace, for your mercy. May the Lord bless you and keep you. May the Lord keep His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord be with you always. In Jesus' mighty name, Amen. So tayo po tapos na. If mayroon po kayong mga groups, Victory Group, you can do